sa ating lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Margie Balawag, Guin Gab and Marquez family, Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Panlake family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Luciano family, Dining family, Lino family, Emma Magtagnob, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Etnalaga family, Elamparo family, Arga family, Gillette Yupanco, Josie Bulanadi and family. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Jess Daniel Buenaventura, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr. Natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Vanji Villanueva and family. Panalangin para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo Kaskasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harther, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Leia May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco De Sena, Pasencia De Lenya, Teresita Tioxon, Ramiro De Sena, Maria Alona De Sena, Antonio Consuelo, Adrian Amudito, Corazon, Alige, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Eric Etnalaga, Rosario Brown, Teofila, Juanito, Daiselin, Lori, Francisco, Teresita and Romeo David, Jose Sr., Roque, Leoniza, Umali, Geraldine Batalla, ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman yung anak. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasak at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Bayan magtipon, awit ka ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayugin. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lumay kamayapaan. Inupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa pagsasalaysay ni Job sa hirap ng kanyang sinapit, na ilalarawan din niya ang pinagdaraan ng hirap ng tao. Sa salmong tugunan, ipinahahayag ang paglingap at pagliligtas ng Diyos sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad.
para siyang manggagawa, naghihintay ng kaniyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati. Ang gabi ay matagal, waring wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahaning, ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Lahat. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na kalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupi. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasukat. Yaong mapagkumbabay siya nang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling.
Layunin ni San Pablo ang makahikayat ng marami, kaya't sinikap niyang makibagay sa lahat ng tao, lalo na sa mga mahihina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayo't nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa abak ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa aking sariling kalooban, ako may gantimpalang hihintay. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko na walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilanman lamang ay maligtas ko, kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, tumayo ang lahat. Ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan nito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. At nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon.
Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum at nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Tanong po, sino dito ang nakaranas ng magkasakit? Ito pa yung iba talagang mula pagkabata hanggang ngayon di pa nagkakasakit, no? Magkasakit sana kayo. Hiro lang po. Pero minsan yung karanasan kasi natin na magkasakit ang nagiging daan para maintindihan natin yung pinagdaraanan ng iba. So, hindi lang yung para bang nagkasakit tayo, wala lang, trip lang ng Diyos na magkasakit tayo. Hindi eh. Laging meron pong ginagamit ang Diyos na paraan o dahilan para tayo mas matutong makipagkapwa-tao. Kasi kapag hindi tayo nagkasakit o hindi natin naranasan yun, napakadali sa atin ng manghusga kung bakit siya nagkasakit. Kasi kasalanan niya, kasi matigas ang ulo niya, kasi pabaya siya. Pero dahil nagkasakit na rin tayo, alam natin na minsan hindi natin talaga gustong na magkasakit. Mahirap magkasakit. Mahirap. Una-una, yung pakiramdam ng taong may sakit o nagkasakit, yung bang pabigat, nagiging pabigat. Kasi may mga sakit na minsan talagang nangangailangan ng pagkalinga, nangangailangan ka ng taong pagbabantay sa iyo. Lahat abala eh. Lahat mayroong ginagawa. So mayroong minsan pakiramdam natin na napipirwisyo natin yung iba. Pag nagkasakit, kahit anong yaman mo, kahit anong yaman mo, uubusin yan ang kayamanan. Gastos ang gamot, gastos ang ospital, lahat. Kaya nga diba, nung naranasan natin ang COVID, pag nagkasakit ka, kahit anong yaman mo, walang silbi. Doon natin napapatunayan din naman yon, no? Na ang pinakamahalaga din sa mundong ito ay yung kalusugan. Hindi mo magagamit kahit gaano ka kayaman. Pag nagkasakit ka na, hindi ka niyan mapapagaling. Ganun din naman sa mga nakapaligid sa mga taong may sakit, yun din yung kanilang burden din. No? Yung nararamdaman din nila na mahirap. Una-una, kailangan mong mag-adjust, kailangan mag-leave ka sa trabaho, o kaya naman, kailangan mong mag-absent para bantayan kasi walang gustong kumalinga. Ganon kahirap. At ito rin, yung kwento sa unang pagbasa sa aklat ni Job, naranasan ni Job. Kahit na gaano siya kayaman, kahit gaano siya katanyag o yung estado niya sa buhay, pero sinubok ng demonyo ang kanyang pananampalataya, binigyan siya ng malulubhang sakit na wala lahat sa kanya. Ito yung mga realidad. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Matanda na yan. At yung realidad din, na hindi natin hindi sa hindi maiiwasan, kundi dahil may mga kapabayaan din talaga tayong ginawa. Kaya tayo nagkasakit o nagkakasakit. Ngayon pa lang, minsan yung kapabayaan ginawa natin nung tayo yung mga bata-bata pa, ngayon pa lang yan nagsusurface. Ngayon pa lang yan lumilitaw. Minsan nga, naipasa na natin yung mga germs, mga mikrobyo sa katawan natin. Kaya yung minsan mga bata pa lang, may sakit na rin. At patindi ng patindi rin kung ano ang mga sakit na naririnig natin. Mga out of this world ng mga pangalan, hindi nga natin maintindihan. Basta sasabihin na lang ng doktor, ito ang sakit mo. Hindi natin inaintindihan. Pero nangihina ang katawan natin,
ayaw natin din magkasakit. Pero sana po sa linggong ito, makita natin, magkaroon tayo ng isa pang mas positibong pagtingin kapag nagkakasakit tayo. Unang-una, ang sakit o ang pagkakasakit natin ay hindi bigay ng Diyos. Hindi galing sa Diyos. Kasi kung titinan natin mabuti, bago pa dumating si Jesus sa ating ebanghelyo, bago pa siya dumating, sa bawat lugar, mayroon ng sakit ang mga tao. Ipinadala si Jesus sa mundong ito para tayo tulungan, para tayo iligtas. So, wag mong iisipin, wag nating iisipin na kaya tayo nagkasakit ay dahil pinababayaan o pinarurusahan tayo ng Diyos. Hindi totoo yan. Gaya ng sinabi ko, bago pa dumating si Jesus, may sakit na yung biyanan ni Simon Pedro, may sakit na at inaalihan na ng mga demonyo yung mga tao doon sa bayan. At ninais din niya na pumunta pa sa ibang bayan kasi marami din ang nangangailangan. So nandyan na. Si Jesus ay dumating para tayo pagalingin, para tayo palayain mula sa pagkaalipin natin, dulot ng demonyo, dulot ng sakit na mayroon tayo. Kaya sana po, sikapin natin, kahit na tayo po ay makaranas ng matinding sakit, na huwag tayong aalis sa Diyos. Lalo tayong kumapit. Minsan, isang panggising din yan, na kahit anong lakas natin, mangangailangan tayo ng grasya ng Diyos. Kahit ipagpilitan mo pa na hindi, magaling ako, malakas ako, manghihina din ang iyong katawan. At mapaalalahanan ka rin nawa, tayong lahat na talagang hindi natin pwedeng ilayo ang ating sarili sa Diyos. Ang kagandahan, kahit nilalayuan natin ng Diyos, ang Diyos ay lumalapit pa rin sa atin. Mas maganda, kung lumalapit ang Diyos, lumapit din tayo. Mas magiging madali ang pagtatagpo, mas magiging madali ang paghingi natin ng kagalingan. Ang ipinagdarasal natin, bahagi ng ating responsibilidad na ang mga kakilala natin na may sakit ay ilapit natin sa Diyos. Dali natin sa Diyos. Pagkatapos niyan, Diyos na ang gagawa ng lahat. Bahala na ang Diyos yan. Basta't sikapin natin na ilapit natin ang mga taong nangangailangan ng higit ng kagalingan sa Diyos. At kung sakali tayo ay magkasakit, yun nga po, isang paraan para mapaalalahanan tayo na baka masyado tayong nakalimot, baka tayo masyadong naging abala sa maraming bagay sa mundong ito. At ang sakit natin, ang isang daan para tayo muling magising sa katotohanan na kailangan natin si Jesus. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, nagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Ama ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus na pumarito upang magpagaling, magpatawad at mag-alay ng kanyang buhay sa lahat. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Manatiling tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa pagtataguyod ng Ebanghelyo at paghahatid ng paghihilom sa mga komunidad na nawasak ng mga kahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang pagsilbihan ng mga walang pagtatalo na mga namumuno sa pamahalaan, ang mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, mga walang tinig at mga manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatag nawa ang mga may sakit at mga pinanghihinaan ng loob. Pagkalooban nawa sila ng pag-asa sa tulong ng mga nag-aagas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang pangako na sundan ang halimbawa ni Kristo sa pamamagitan ng pakikiramay sa mga kailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ang lahat ng mga pumanaw ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tanggapin sa iyong kamay. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkaitinuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw.
gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami kanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, e hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa parang sa langit, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sugatan puso ng aking mahal. Kapwa ko kasi ang sakit ng magnigasang rikit. O Jesus, hilumin mo aking sugatan puso ng aking kapwa ko kasi Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo muna po ang lahat. Paanyaya, sa darating na ika-11 ng Pebrero ay ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ika-10 ng Pebrero, araw ng Sabado, banal na misa sa ika-6 ng umaga at pagpapahid ng langis sa mga may sakit o anointing of the sick. Sa ika-6 naman ng gabi, pagkatapos ng banal na misa, ay ang prosesyon para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Sa ika-13 ng Pebrero, araw ng Martes, bago ang Miyerkules ng Abo, ay ang silab-sala o pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ika-14 ng Pebrero ay ang Miyerkules ng Abo. Ang ating pong banal na misa ay sa ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Pebrero. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga may kaarawan sa buwan ng February na pumunta po dito para sa special na pagbabasbas sa inyo pong pagdiriwang ng inyong kaarawan. Manalangin tayo. Diyos ng sanlika, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng mga kapatid naming ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Karagdagang paalala lang po, no? Sa Miyerkules, February 14, no? February 14, natapat po ulit ang Ash Wednesday. So, sana po ay hindi natin maipagpalit, no, yung pagdiriwang ng araw ng mga puso, no? Dahil magsi-celebrate, no, magde-date kayo, gawin nyo na yan sa February 13 o February 16 o 15, no? 15. Medyo giveaway niyo muna. Mahirap din naman makipagsabayan sa February 14. Maraming tao masyado sa mga pasyalan. Yung February 14, ilaan natin para sa pagninilay, pagtitika, no? February 14, fasting and abstinence. So ngayon pa lang, ikondisyon na ang sarili, ha? Fasting and abstinence. Bawal po ang meat sa araw na yan. Malinaw po ba? Yan, ngayon mama, sasabihin nyo na naman, matanda na po kami, tsaka may sakit po kami, kaya exempted kami, no? Mayroong ganong pamantayan na exempted yung mga senior citizen, pero pwede nyo rin namang i-challenge ang inyong sarili. Hindi natin ikamamatay yung hindi pagkain ng karne sa isang araw. Baka mas maging healthy pa tayo, no? Kapag ginawa natin itong pagsunod, no, sa mga gawain natin, papasok tayo sa mga tinatawag natin mga mahal na araw. Paghahanda po yan, ha? So, paki-inform ang inyong mga kakilala, mga kapitbahay. Ash Wednesday po ay February 14. Malinaw po ba? And so, sana po ay ibalik natin at ituro natin muli sa mga kabataan
yung mga ginagawa natin kapag Ash Wednesday. So, bawal ang meat, ibig sabihin ng abstinence, bawal ang meat o yung karne. Ibig sabihin ng fasting, magbabawas tayo ng pagkain sa araw na yan. Kung kaya mo, isang meal lang, dapat talaga, no? Isang meal lang sa buong maghapon, ganun po dapat. Kasi nga, nagtitika tayo, nagninilay tayo. Di ko alam, no? Kasi yung mga nagtitinda dito ng mga barbecue, hindi naman nagsisimba, kaya hindi natin mapigilan sila. Pero kung Katoliko ka, ikaw mismo, huwag kang bibili. No? At sabihan mo rin sila, no, na bawal muna sa February 14. Kapag sinunod nila yan, malalong mas pagpapalain sila. No? Kung makikisa sila sa ganitong mga gawain natin bilang mga Katoliko. Okay? So, magsitayo po natin. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Morning, Father. Payo na't ipahaya, kanyang pagkalingat haba, sa buhay pag-ibig at kagalutan, ganda ng kanyang kaharian. Sa pagdadalamhati, sa ating pag-ibig ay puri, ano pa magpasakit, apot ang pangalan niya'y sinasambi. Humayo na't ipa